Allow me to acknowledge the presence of Senator Risa Hontiveros, whose committee is secondarily referred. Yung mga resolution na tinatakil natin today. And with that, the chair declares the presence of a quorum. Thank you for attending to this hearing. For today's agenda, we will tackle the following. Number 1, proposed Senate Resolution number 796 filed by this representation, an inquiry into the alleged presence and operation of a Shabu laboratory in Socorro, Surigao del Norte. Number 2, proposed Senate Resolution number 797 filed by Senator Risa Hontiveros, the Deputy Minority Floor Leader, on the systematic rape, sexual abuse, trafficking, forced labor, and child marriage in Socorro, Surigao del Norte. Number 3, the privileged speech of Senator Hontiveros on alleged illegal activities in Socorro, Surigao del Norte, delivered on September 18, 2023. At this point, may I request the committee secretary to acknowledge the presence of our guests and resource persons present in today's hearing. Thank you, sir. We would like to acknowledge the presence of our guests and resource persons. From the Department of Justice, we have Undersecretary Nicolas Felix LT. Morning, sir. We also have Chief Prosecutor from DOJ Surigao City, Prosecutor Adolfo P. Aure. From the Department of Social, DSWD, Secretary Gatchalian is represented by Assistant Secretary Irene Dumlao. Saan siya? Yes, sir. We have alias Renz at your right, sir. Alias Coco and alias Jane. And from the DENR, sir, from Region 13, we have Mr. Nonito Tamayo. The chairperson of the Tourism of Infrastructure and Enterprise Zone Authority, I think they're at the back, sir. Secretary Esperanza Frasco is represented by Attorney Rebecca Richuela A. Austria and Attorney Lani Cipres Salazar, seated at the back, sir. From the Office of the Governor of Surigao del Norte, they are seated at the back, sir. The Governor is represented by the following, sir. Attorney Christopher Tripoli, Attorney Philip Galion, and Attorney Jessamay A. Boquillon Rule. We also have the Mayor of Socorro, Surigao del Norte, Mayor Risa Rafoncel Tikmang. Tim Kang, I'm sorry, ma'am. With Mayor Tim Kang is Attorney Richard M. Dano, also an invited guest, sir. We have some witnesses, sir. Mr. Mark Virgil Gelsano, Jeng Plaza, Randolph D. Balbarino, Ken Stevens, S. Consigna, Ranji Sandoval, Rasi Liray. Other witnesses are Daya Mabel Plaza, Cristel Iveran, Debbie Karen Gelas Gelsano, Gwen Stephen PN, Rosalinda Dison Ocon. We have Harleen Kisagan, Jackie Lubasco. We also have the Vice Mayor of Socorro, Surigao del Norte, Vice Mayor Gemma Rivas Ocon. Morning, ma'am. We also have Board Member Wawi Timkan. We have Board Member Clifford Mascardo.
We have Board Member Felipa Liquido. We have Board Member Armando Eladang. We have Board Member Edgar M. Ocon. We also have Board Member Bernal. From the Commission on Human Rights, Attorney Palpalatok is represented by the following. Attorney Jasmine Navarro Regino, the Director of Director 4 of CHR. Morning, ma'am. We also have Senior Inspector Ronnie Rosero. Morning, sir. Senior Inspector Alfred Balajola, and Senior Inspector Maria Milani Arao. Sorry. With the Security and Exchange Commission, the chairman is represented by the following, sir. Attorney Gerardo F. Del Rosario, who is the Director of the Company Registration and Monitoring Department. We also have Attorney Jillian May Cruz. She is the Security Counsel, Office of the General Counsel. From the Council for the Welfare of Children, we have with us Undersecretary Angelo M. Tapales. Morning, sir. We also have the President of Cebu for Human Rights, Attorney Magdalena Lepiten. Morning, ma'am. With Attorney Ana Fiona Bohos. Morning, ma'am. We also have the following guests, sir. The President of Socorro Bayanihan Services Incorporated. We have Mr. J. Rensby Kilario. Morning, sir. We also have Mr. Mamerto Galanida. Morning, sir. We also have the following, sir, but I'll just mention the following. Janet Ahok, Ryan Sanico, Ronel Sanico, Attorney James Reserva, Attorney Hilario Olga Reserva, Ralna Dayan de la Peña, Josel de la Peña, Radelin Florano, Rosemary Florano, Karen Sanico, Rosil Sanico, and they have other members, sir, which will be called upon when needed, sir. From the La Verdad, we have Mr. Edelito Sanco. Morning, sir. And from the Philippine National Police, we have Police Brigadier General Kirby John Brion Craft. Morning, sir. From the Surigao del Norte PPO, Police Regional Office number 13, we have Police Colonel Laudemer Laude. Morning, sir. We have Police Captain Audrey Rose Rivero. Morning, ma'am. We have Police Captain Basel D. Monterroso. We have PMS Pinky M. Kiban. At the back siguro to. PMS Ricky T. Guma. And we have also from PNP Socorro, Surigao del Norte, Police Major Basel De Mata Monteroso, Police Scout, nabanggit ko na to, Police Captain Maribel Caerlang. Morning, ma'am. We have Police Colonel Erickson M. Dilag. Morning, sir. Sino pa ba? Si Police Colonel Isagani Feti Zaman. Morning, sir. That's all for the moment, sir.
Thank you, Comsec. The Universal Declaration of Human Rights provides in Article 18, everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others, and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. When the news broke out that the Senate will investigate alleged illegal activities of a cult operating under the name of Socorro Bayanihan Services Incorporated, we expect that we will be accused of discriminating and meddling with the affairs of religion or affairs of private associations. They might say, respetuhin ninyo ang aming mga paniniwala. Kung sa Bisaya pa, ayaw mo panghilabot, kay wala mo gihilabtan. However, let it be spread into the record that conducting this hearing today is not an issue of respect nor discrimination. Hindi po ito usapan ng panghihilabot o panghingialam sa paniniwala ng isang tao. There is no encroachment upon anyone's right to think and believe for themselves. Our concern here, ladies and gentlemen, is that in the guise of beliefs and religion, peace and order in society, the safety and welfare of our people are now allegedly threatened. Every person has the right to practice his or her beliefs and religion. It is allowed by the state, but this right does not entitle one to inflict harm over another. This right does not entitle one to violate any law of the Republic. The state peacefully coexists with religion and respects the boundaries between them. Nonetheless, when the practice of religion or the practice of one's beliefs causes damage to another and chaos in our society, the state will not think twice to intervene and reestablish order. Early September of this year, my office received a letter from the municipality of Socorro, province of Surigao del Norte. It contained a resolution that requested an investigation into the alleged illegal activities happening in Sitio Kapihan, Barangay Sering, Socorro. This correspondence drew a stark contrast on a municipality as beautiful as Socorro. Those who sought our help enumerated detailed accusations of forced labor, arranged child marriages, and rape. There were accounts of abuses, sexual, physical, and even psychological. Accusations of human trafficking, private armies, and the operation of a Shabu laboratory were also reported to my office. When these are the allegations being raised, it is incumbent upon us to take them seriously. It is bad enough for us to commit crimes against one another. But if and when the alleged crimes are done to innocent children, to those who have yet to make and see their own future, then it is much, much worse and horrifying. Sa mga pangyayari katulad nito, kung papipiliin man tayo kung alin ang mas matimbang, pagrespeto sa paniniwala ng iba o pagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao ng lahat, lalo na ng kabataan, napakadali lamang pumili. I will unequivocally choose to uphold and protect human dignity, especially of our children.
fighting for a safe and healthy environment for our children. We make their lives worth living. Surely everyone will agree. Of course, in an ideal world, we should not be made to choose. In an ideal world, we respect everyone's beliefs while also protecting the rights and interests of our children. But this is not an ideal world, as we have witnessed time and again. And so, when tolerance for beliefs becomes a threat to the security and welfare of our children and our communities, we prioritize our children. And perhaps, in doing so, we can help build a better world for them. Sa bawat investigasyong isinagawa ng komiteng ito, lagi kong sinasabi, hindi korte ang Senado. At lalong hindi mga hukom kaming mga senador. Ngunit, ang malinaw, tungkulin namin na maging tagapagbantay ng karapatan ng bawat isa, lalo't higit ay ang mga batang hindi kayang may pagtanggol ang kanilang mga sarili. Mula noon, ang Senado ay mananatiling takbuhan ng ating mga kababayan na naghahanap na mapagsusumbungan at masisilungan tuwing may darating na dilubyo sa kanilang buhay. Magtulungan tayo sa layuning ito. Together, let us wave and restore not only a fabric of truth, but also one of order and peace. The citizens of Socorro deserve nothing less. Salamat karadyaw o maayong buntag sa atong tanan. At this point, I would like to request the COMSEC before Senator Risa Hontiveros delivers his opening statement and will proceed to the questioning. I would like to request the COMSEC to administer the oath to all witnesses and resource persons, including yung mga nasa gallery who might be called upon anytime during the course of the hearing. So sabay-sabay po tayong tumayo at mag-administer ng oath yung ating COMSEC. Thank you, sir. Again, may we reiterate the request for all the invited guests to stand up, including those people from the gallery. May we request everyone to please raise their right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. You may please take your seats. Thank you, COMSEC. I would yield the floor to Senator Risa Hontiveros. You have the floor, Your Honor. Di po nililibing sa ilalim ng lupa ang mga cellphone ng mga dalaga at binata. By the way po, pinayagan na sila this year mag-cellphone. Nung nagkaroon ng kaso, dati po kasi pili lang ang pwede magka-cellphone. At hindi po ganito ang itsura ng aming HOA. Sabi din po ng aming nakapanayam, ang mga di sumunod daw sa rules, kinukulong sa tinatawag na foxhole, pinapadel o pinapaswimming sa tinatawag nilang Aroma Beach, na isang hinukay na area na puno ng dumi at ihi ng tao. Pangalawa, deviant practices. Ang Sitio Kapihan ay nasa loob ng Barangay Sering, na nasa loob naman ng munisipyo ng Socorro. Pero bakit tila may sarili silang gobyerno at tila kumukuha itong gobyerno ng donations mula sa ayuda ng mga tao na galing sa gobyerno at sa ating mga nagbabayad ng buwis? Ang tawag sa gobyerno nila, Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government. Pambihira, mayroon pa sila sariling Ministry of Budget and Finance. Mamaya, ilalahad din ng ating mga witness kung paano sila pilit na pinakasal sa mura nilang gulang, some as young as 12 years old, mismo ng tinatawag nilang Senyor Aguila.
Pero ito pong ipapakita sa inyong family planning form ay paunang patunay. Ito ay mga miyembro ng SBSI at kita naman sa address nila na kapihan. Mga menor de edad ito. Halimbawa, itong isang pinapakita ko, ang edad niya ay 15 years old. Based on this document, siya po ay may isa ng anak at ang civil status niya ay married. Pag chinek ang local civil registrar, wala pong record ng kasal, ng pagpapanganak, ng pagkamatay. Dahil po ang Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government ang nag-i-issue din ng birth certificate, marriage certificate, at death certificate. Nabalitaan ko din po na puwersadong pinatigil ang mga bata sa pag-aaral. At halos 30% lang ang pinayagang pumasok sa school. Sino ang mga 30% na ito? Sila ang mga nakapasok sa 4-piece program. Sayang nga naman daw ang makukuha na cash transfer dahil makakaporsento pa ang kulto. In fairness naman sa kanila, may at least 2 lehitimong proseso ng gobyerno sila na sinasalihan. Ang pagkuha ng ayuda at ang pagboto sa local at national na eleksyon. Sayang nga naman ang command vote. Kakaiba din talaga ang karisma ni J. Renz Kilario o ang tinatawag na Senyor Aguila. Ayon sa ating mga witnesses, siya ay nagkakasal, nagbibinyag, nagpaparusa, nagbibigay ng atas sa araw-araw. Tama naman siya sa mga media interviews. Hindi siya ang Diyos. Siya ang reincarnation ni Santo Niño. Siya ang Ginoo. Sus Ginoo. Why is this important to lay down, Mr. Chair? Because the cult is the vehicle they use to perpetrate the multiple abuses on the children of SBSI. The cult is the cover to avoid scrutiny. The cult is what they use to provide impunity to its leaders. The cult is what forces community members to look the other way even when abuse and exploitation happen right in front of their eyes. Sabi nga sa isang pelikula, if it takes a village to raise a child, it also takes a village to abuse one. Alam niyo po, ako po ay community organizer dati at suportado ko ang mga lehitimong people's organizations at ang right to organize. But when organizations are used to abuse children, when they are used to avoid the laws of the land, we need to take action. Ako po'y nagpapasalamat sa mga ahensya ng gobyerno na mabilis na nagresponde, lalo na ang DOJ, including the IACAT and the Bureau of Immigration at ang DSWD. Nagpapasalamat din ako sa Diocese of Surigao para sa kanilang panawagan para sa kaligtasan ng mga taga-kapihan na biktima ni J. Renz at ng kanyang mga kasama. Sa mga residente ng kapihan at miyembro ng SBSI, wala po kami balak na tanggalan kayo ng tahanan at ng komunidad. Ang gusto namin ay mapanagot ang mga may sala. At pag managot ang may sala, mapoprotektahan ang inyong mga anak. Mababalik sila sa pag-aaral at buong-buo ang inyong mga assistants mula sa gobyerno. Nagpayaman ang mga may sala habang kayo ay naghirap. Pinilit nila kayong ibenta ang inyong mga lupa at bahay
at pinatira kayo sa mga barong-barong. Samantalang sila, hindi nila binenta ang kanilang mga ari-arian. Saktuhon nato ang sayop. Dili mo na mo pasagdan. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Senator Risa Ontiveros, before you proceed with your questioning, I would like to acknowledge the presence of Director Angelito Magno of NBI and RD Sally Hans Barbaso. Ikaw, RD sa 13, Caraga. Thank you, thank you. Salamat. You may proceed with your questions, Senator Ontiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. Gusto kong tawagin yung ating mga child victim survivors. Mr. Chair, sila po ay represented by counsel. May she be allowed by the chair to enter her appearance. Siya rin po ay magsisilbing translator natin sa mga itetestigo sa atin nung mga bata. The children are also accompanied by social workers and they have parental consent to appear before this committee, Mr. Chair. Mr. Chair, if the council may be allowed to enter her appearance. Yeah, go Salamat ahead. You have the floor. Good morning, Your Honors. Good morning, Honorable Chair. I am Attorney Ruth Restauro from the Center for Initiatives on Developmental Law. I am the Yeah, counsel but- of the... I will just cut you off for a while, ha? Yeah. I would like to make this clear. Sandali lang. Before we propound questions directed to our minor participants in this Senate inquiry, I would like to make it on record that this committee is dedicated to safeguarding the best interest and rights of our children throughout these proceedings. In collaboration with my esteemed co-chair, Senator Risa Ontiveros, we have adhered to the guidelines outlined by the Department of Social Welfare and Development concerning the involvement of children in inquiries and hearings. It is of utmost importance to us that every aspect of this inquiry prioritizes the well-being and welfare of the minors involved. Please, thank you. Please continue. Thank you, Your Honor. I am Attorney Ruth Restauro from the Center for Initiatives on Developmental Law. I am here as counsel of the 3 minor children. Thank you. Salamat kaayo, Attorney Ruth. Salamat kaayo, Mr. Chair. Gusto ko munang tawagin si Elias Jane. Jane, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. 15 lang. 15 years old ka, Oo Jane. po. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon. Yung 19 pinaris kami ngayon. 18. So nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon Oo. 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Sino- Yes, Teresa? Mr. Chair. Yung kinasal siya, yung lalaki is 18. Apo. 18 ha? Ikaw? 15. Ha? 15. 15 siya noon, Mr. Please, Chair. please continue. Apo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay 15 ka ngayon, tama Oo. ba? So 14 ka nung ikinasal, ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at 14 years old ka noon, last year. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senior Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senior Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senyor Aguila at ni
Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa kapihan. Ma'am, pwede pong i-translate sa aming... Of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutana ko, Attorney Ruth. Niingon ko no si Mamerto Galanida nga dili ni walay child marriage sa kapihan. Naa. Meron, Madam Chair. Mayroon. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala kuno'y seremonya, kay dili man kuno siya pare. Naa, ma'am. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Giunsa man paghimo? Paano ginawa ang seremonya? Primero, ipatawag ang mga sekretary sa... Ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang sekretary, ipalista ang mga dagag ulitaw, ang mga budget 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hinja, ipatawag ni jag mga budget laki dito sa kubo-kubo na among mo'y idang ko ana magpakasal. Dito ipalinya budget laki. Moingon si Senior Aguila nga, ikaw budget, ikaw laki kamo. Moingon si Jada, pagkahuman ana, dili kay ingnon man min ilang Janet Ahok ug Nursely nga makasa mi og mobalibad kay Ginoo nagay kuno nang ni Paris. Sinong Ahok? Ano pangalan? Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janet Ahok. Merong... Okay. Sige. Tapos continue. Pagkahuman pagkahuman sa pagkaminjo na mo paulion mi kay pahibaw og among nanay among ginikanan nga naminjo nami magpakuha mig ninang og ninong pagkahuman ana magsayal mi Diya magdamig buwak magbaktas. Sandali sandali. Mukhang Senator Risa, hirap yung stenographer natin, hindi maka-cope up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang storya, tapos attorney, please translate to Tagalog para ma-record ha. Yes, Your Honor. Sige, hinahinay lang. Sige. Okay. Please continue. Yung sinabi niya na, sabi niya na unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries, tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senyor Aguila, ang Magpares. Magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ija may ipaki sa among gipares. Unja, may among permahan nga mamatuod nga yung sugot mi. Ja, istoryahan mi parties nga ana nga mo na among bana. Way maka hiwalay namo kanarang kamatajon. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At Anong dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. Oo, pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Andali. Yes, Mr. Chair. Ang pangutana ko was seremonyas. Nakakita pagkakasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Barong ang lalaki, ang babae, nakadamit. Tapos, may pare na siya nagkasal. Ikaw ba, gidawat nimo si Kuan nga mamahimo nung bana? Ikaw ba na, ginadawat ba nimo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Pagkahuman, giyon saan na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas.
kung ma-recall mo, giunsa nga seremonyas, how did he do that? Giunsa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo? Kanang moingon siya nga, ikaw baji, ikaw laki ka muna. Paghuman anak kay paghuman sa among inog among ginikanan nga minjo na mi magkuan mig ninang ug ninong ni among hawitan anak nga buwak. Picturean mi. Okay. So, after the pairing, sinabi ni J-Renz na ikaw babae, ikaw lalaki, kayo na. So, pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at Hinang. yun na. Pagkahuman ang nagminjo ni Ja, pagkaugma, ipatawag mi kay... Yun pala, Honorable Chair. Prenuptial yun. Prenuptial Yung sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then, Pagkahuman sa among kasal, kailangan magdog mi ana pauli. Sunod, pagkaugma ipatawag tanan ijang giminjo, diyan na himuon nga counseling nga moingon sila nga kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorized na nimong kwaon kay minjo naman mo. so after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni J-Renz na pwede authorized ka ng kunin or rape yung yung wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw ug di mi makuha nganlan mi ka Dios. Kailangan daw makuha sila in 3 days. Otherwise, they will be called na nag-adyos. Ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong, Mr. Chair, ano ba yung adjust na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa i-rape Opo. kayo. Senator Risa, sandali lang Yes, ha. Mr. Chair. Andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Hanggang nanay tas Ha? Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Your Honor, she's under an alias, so she cannot... Okay. Pero andito yung mother, father niya? Wala. Yung nanay mo, nandun pa sa kapihan. yes, Your Honor. Klaruin ko lang kasi gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge the name of the parents, Your Honor. Kaya nga, sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive session or gusto ko makausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka. okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kay aron makasakamis langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Yung parents mo, pumayag, ikasal ka, 14 years old. Pumayag siya. 14 years old ka, nung kinasal ka, di ba? Oo. Anong klaseng parents yun? Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na nangyari, Jane? Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa nyo? Unsay nahitabo pagkahuman giingon ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga bana nga i-rape mo. Unsay nahitabo human? Gipaulit naman mi adto pagkahuman nila counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang
makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung taong yun? Senior Aguila. Tapos, yes, Mr. Chair. nakapagtalik kayo? Ha? Iyak ko yung sugod. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kog ingon-ingon na dyan nga. Sige, Ha? sugot na diha kay biskay ingon na nang kuan kay Ginoo na nang hingingon nimo jadi paghapon ka pero di man gajud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag sa'yo, nag-ask ba? Oh. Sige. Continue. Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga ipinakakasal? Kabali ingon na ni Senior Aguila nga kasa mi ing ana na dili mi magpahilabot sa among bana nga authorized na among tanak kay minjo na mi. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Oo. Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Unsay may tabo ko, ingnon mo nga, nag-adjust ka. Kanang matawag og adjust nang maglikay-likay kay imong bana di ka magpahilabot. Oh. Munay adjust sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa may tabuan na nimo. Kanang istoryahon mi ingnon mi nga ipasabot mi na ngaman kuno di kuno mi magpahilabot. Nga ana na impierno lay kuno mi ng ana mi. Kakausapin sila, Your Honor, sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. So, kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. Jane, sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila siya ang Ginoo namo mangluluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Lumalabas na kapag may rules, yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Ug dili mi mosunod sa iyang voluntaryo, mga paksol, i-restricted mis paksol, irulita, ug kanang padulan. Kung hindi sila susunod, mayroon silang paddle, may ruleta, at restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganon? Sa lubot ka ng kahoy nga kanang mura jag pusil gani nga taas, Ah, rifle. parang rifle na kahoy, Your Honor, ihit sa butt ng Nakatikim ka ng paddle? Oo. Ilang beses? Kas akatong time nga hinguli ko sa bike kay gigutom ko. Nya pag adto na mas barracks late na day ko sa permission gipadulan kong Sergio Cobillan. So may Sino nagpaddle? Sergio Cobillan. Ha? Sergio Cobillan. Sergio Cobillan. Klaro yung mga, ato na, ang pangalan? Sergio Cobillan daw, Your Honor. Sirinyo? Sergio Cabillan. Cobillan. Cobillan. Oo. Kumsek, paki-check ko andito ngayon. Nandito siya. Kung Cobillan na yan. Invited? Andito ba? Hanapin niyo, paupuin niyo dyan, yung Cobillan. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Ilang beses ka pinadal? Isa. Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na roleta? Kanang mutalijok sa dawg asa nimo mutugdang ang imong makuha na mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Parang Asa mo to nung mo to imong buhaton. Parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo.
So sa halip na roleta na meron kang maipapanalo, roleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Kanang nastungas lasang among bantayan. Kaya may makasod laing. So, yung foxhole ay yung isang Bahay structure, siya nga gamay. maliit na bahay sa in the middle of the forest, Your Honor, na kailangan nilang bantayan. Yun yung foxhole. At ano yung restriction na isa pang parusa? Ano sa man- Kas paksol gani nga pila ka semana unja dili ka pwede duolon. Dito ra ka ja way trapal, magdujan ra ka. So, yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila dun sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit sa kanila. So sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipilit, pagpaparusa, Jane, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Dili pwede na mo eskwela kay gibawal ni Senior Aguila kay makasa ekonomi kay si gani kuno nga Ginoo wa magay kuno yung eskwela kami na bahinoong sumusunod ni Dia. So, bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senior Aguila, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya? Oh. So kung kailangan ko pang itanong, Jane, pero so bakit mo naisipan na tumakas? Tungod kay sa katong giminjo ko nga gipugos ra ko ug dili pwede pa eskwelahon ug kinakapuyan tungod kay na mga masimasi hakot og buhangin, graba ug mga kahoy ug dili pwede ka pagawason nila ug kanang dagag ulitaw pa ka ug pera namo nga mga dagko na mga adult dili pwede sila mo gawas og dili check attendance sila sa voluntaryo. So, lumabas siya dahil pinakasal siya, Your Honor. At saka pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa. At hindi sila allowed na mag-eskwela, Your Honor. Kahit ako, Jane,